Patuloy natin pagandahin ang ating ilog at ang ating mga tabing ilog. Yan naman po ang ginagawa natin ngayon. Kung mapapansin natin, ang ilog natin, kumpara sa siguro noong late 90s o early 2000s, di hamak na mas malinis po siya ngayon. 1, 2, 3! Congratulations! Ang ating konsehal ng lungsod sa Distrito 1, Honorable Raymond Francis Hico Rustia. Magandang umaga po. Dito ako empleyado ng DENR. Una-una sa lahat, nagpapasalamat po tayo of course sa ating partners dito, ang United Architect of the Philippines, ni Sir Richard, ang mga kasama niya, si Ma'am Ara, na boss namin ng boss ko, na si Sir Allen ng Senro, mga kasama ko po sa Senro, sa Suamo, mga tagapangalaga ng kalikasan. Yan, si Mayor, parating na. Sabihin ko pa naman sana on behalf of Mayor Vico, pero nandito na siya. So bibilisan ko na para madinig natin siya kagad. So hindi ko na rin papahabain, papasalamat din tayo sa lahat ng sponsors na tumulong dito. Special mention kay Doris Catering, baka hindi ko kami pakainin pag session namin sa Lunes. Salamat Tita Doris, kung nasa ka man dyan. At of course kay Cap Frankie, sa council niya dito sa Barangay Pineda, at sa lahat ng residente ng Barangay Pineda. Lagi kong sinasabi, hindi madali mga laga ng kalikasan. And we really appreciate yung effort at tulong ng mga pribadong individual, mga CSOs, ay mga CSOs pala dyan, hello CSOs, ang ating AKAP nandyan din. Hindi po madali mga laga ng kalikasan. Kaya kailangan po natin ng tulong ng mga pribadong individual na mabubuti ang loob na nagko-contribute dun sa effort natin dito sa lungsod natin. Pero higit sa lahat, kailangan namin ng tulong ng bawat residente ng lungsod natin. Siyempre, ang programa singkipay lamang ng mga tagapangalaga nito. And sino pa ba ang tagapangalaga kundi mga residente ng bawat lugar na ginagawa natin ng programang pangkalikasan. Itong effort na to, napakaganda. Tama po yung nabanggit ni Cap Frankie, ni Sir Richard kanina. Alagaan po natin, i-claim po natin. Let's have a sense of ownership. Kumbaga, atin to inyo to, Barangay Pineda sa inyo to, pangalagaan po natin. Ang sarap ng feeling na pagbukas mo ng pinto, lalo na kayo dito sa tabing ilog, pagbukas nyo ng pinto, ang sasalubong sa inyo, magandang simoy ng hangin, hindi dumi ng aso. Pagbukas ng pinto, ang sarap na pagtingin nyo, ang linis ng harap nyo, ng parke nyo, hindi puro basura, puro plastic o bote. Kaya sana po, yung mga ganitong efforts natin, pagtulungan po natin pangalagaan. Hindi lang po ito ngayon, marami pa darating, kaya nga po sabi ni Sir Richard at ng ating United Architects, dadagdagan pa raw nila. So pakita po natin yung appreciation natin sa pamamagitan ng pangangalaga na itong mga programang tinutulungan nila tayo. So yun lang po, God bless, at nandito na po ang ating mahal na mayor, ang napakagwapo at idol ko, Mayor Vico Soto. Maraming salamat po sa lahat ng mga kasama natin ngayong umaga. Siyempre sa pangunguna ng UAP, dito sina Sir Richard, sina Ma'am Ara, lahat po ng mga kasama natin sa LGU, siyempre sina Consi Kiko, siyempre ang ating pamahalaang barangay, sina Cap Frankie, ating mga barangay council, at sa lahat po ng tumulong para mangyari po ito. Patuloy natin pagandahin ang ating ilog at ang ating mga tabing ilog. Yan naman po ang ginagawa natin ngayon. Kung mapapansin natin, ang ilog natin, kumpara sa siguro noong late 90s o early 2000s, di hamak na mas malinis po siya ngayon. Mas alam niyo po yan kasi kayo po ang mga taga rito. Nakikita natin, palinis ng palinis. Siyempre, may mga effort din po ang ating nasyonal na pamahalaan na sinusuportahan din ng Lungsod Pasig. Ang Lungsod ng Pasig, pagdating sa Pasig River, Marikina River, maiksi lang po yung portion na dumadaan sa lungsod ng Pasig. Bagamat ang Pasig River ay ginagamit niya ang pangalan pareho tayo ng pangalan sa lungsod natin, pero maliit na part. Importante gawin natin ang part natin. Tayo pong mga taga rito, siguraduhin natin walang nagtatapon sa ilog, hindi tayo nagkakalat, siguraduhin natin manatili ang halinisan, mas pagandahin pa natin. And dito yung mga ibang mga sweepers natin, makasama natin sa Senro, makasama natin sa ating pamantasan. Kailangan team effort po ito. Magtulungan po tayo para lalo pang pagandahin, lalo pang maging masigla ang ating kalikasan.
At lahat po tayo, maliit man o malaki, ay may maiaambag. Huwag po nating kakalimutan yan. At kaya yung mga nasa likod, okay lang, may initan na yata kayo, kaya hindi ko nahabaan yung mensahe ko. Ito naman mga open spaces natin sa lungsod ng Pasig, sa totoo, sa buong Metro Manila, pero dito sa lungsod ng Pasig, medyo masikip na po tayo. Yung ginagawa po nga namin ni na Konsi Kiko, yung zoning, yung land use plan natin, nakita natin, 95% sa lupa sa Pasig ay built up na. Ibig sabihin, may mga nakatayo ng building, bahay, iba pang mga struktura, Kaya talagang wala kailangan natin ng mga open space, saan maglalaro ang mga bata, saan magzuzumba ang mga senior citizen. Kailangan natin maghanap ng mga open space. Kung kulang po, gawan natin ng paraan. Kaya magandang effort po ito, mga pocket park. At nung nag-uusap nga kami ng UAP Pasig, ina-RGR nung nakaraan, kaya tanong nila saan sila pwedeng tumulong. At isa po talaga sa sinabi ko ay yung mga open space natin na existing, sana magtulungan po tayo para pagandahin natin. At yung mga lugar naman po na kulang sa open space, gawan natin ng paraan, kahit maliliit, kahit pocket parks, linear parks, ay gandahan po, pagandahin natin ng lungsod Pasig. Dahil hindi lang po ito basta maganda sa mata, hindi lang po ito maganda tingnan lang, kundi maganda ito para sa kalikasan, maganda ito para sa ating kalusugan, physical, mental health po natin, napaka-importante po. Kaya talagang ginagawan natin ng paraan. Kahit medyo mahirap sa ibang lugar, kahit masikip sa ibang bahagi, sa ibang barangay, pinapaganda po natin yung mga open spaces, green spaces, playgrounds, kahit yung may bunga rainforest park. Alam nyo, may bunga rainforest park, nagsimula po yan, more than 8 hectares. Pero minsan may mga pangailangan, nababawasan, nakakain ng konti, magpapatayo ng building, magpapatayo ng multipurpose. Ngayon po, yung naabutan natin dito, nasa 6 hectares na lang ang rainforest natin. So 2 hectares na wala. 25% ng rainforest nakain ng mga iba't ibang istruktura. Hindi na tayo papayag na mabawasan pa yun. Sa tulong ng ating City Council, sa suporta ni Vice Mayor Dodot, ni si Councilor Pao yata ang nag-author nun. Siyempre sa tulong ni Councilor Kiko at iba pa mga konsyal, naipasa natin yung ordinansa kung saan protected rainforest na po. Dating tinatawag na RAVE, ginawa po natin, pinangalanan po natin siyang may bunga rainforest park. Bawal na po siyang bawasan. Kung ano po yung nakita natin doon na green spaces na 6 hectares, hindi na po siya mababawasan kailanman. Yun na po yun. Kaya yung mga ginagawa natin, isa lang, nabanggit ko lang po yan kasi isa yan sa maraming efforts natin para pagandahin pa yung mga green spaces, open spaces natin sa lungsod ng Pasig. Pag meron po tayong mga gantong konting open spaces, paprotektahan natin, pagandahin po natin, magtulungan po tayo. Maraming salamat sa UAP, maraming salamat po, United Architects of the Philippines. Mabuhay po kayo. God bless sa ating lahat. Congratulations. Yan, dito. Makikita natin dati ay dati na itong park na to pero wala sa ayos. Kumbaga pangit na, luma na, pero ngayon ay eto na siya ngayon at pinaganda nga ng United Architect of the Philippines. Park dito sa Barangay Pineda. Picture po muna. 3, 2. Guys, look here, guys. Look here. Okay. Picture po muna. At the count of 3. 1, 2, 3. Congratulations! Ayan mga kaibigan, at ito uli yung ribbon na tuwing meron na ganitong ribbon cutting sa ating binabato ni Mayor Vico Soto. River Park. Ayan. Andyan na si Cap Frankie De Leon, ganoon din si City Councilor Kiko Rustia at Mayor Vico Soto. Ayan, dinidiligan na nga nila itong dito, itong mga halaman na itinanim dito sa River Park ng Barangay Pineda. Yan. Yan. Maganda yun na ganitong mga layunin ng mga namumuno natin
dahil talaga naman para sa kagandahan at kalusugan ng mga tao itong ginagawa nila. Yan. Dadako na po tayo sa unveiling of Barker. Count of 3 in 3. Ayan, no, ang 2, 1. Congratulations! ayan, nakita na nga natin itong tindig para sa Ilog Pasig Pineda Park. Nakakatawa at pinaganda ng mga namumuno itong lugar na ito. Ayan, si Mayor Vico Soto at hawak pa nga yun na pinaka-plug ng UAP Pasig Chapter. Ayan, sila ang talagang tumulong para mapaganda itong lugar ng tabing ilog ng Barangay Pineda. Ayan. Kita natin sa mukha ni Mayor Vico Soto ang masaya at dahil nakakatuwa nga at ayan. Ito, napansin na rin natin, naalala ko ngayon na araw na ito ay Sabado nga pala, dapat is rest day. Pero nandito pa rin si Mayor Vico Soto para magtrabaho at talagang yan, no? Ito yung picture taking tayo, no? Ayan, picture taking tayo, no? At nakakatawa, ayan. Ito yun, kita nyo yun na dami ng mga tao na dumalo dito sa inauguration na ito ay eto, nakaharap lahat dito sa sinasagawang picture taking ng mga talagang gumawa nitong river park na ito. Benz, nakunin mo po. Sunod lang tayo kung saan papupunta. Ito, at binabaybay nga nila itong park, nitong lugar na ito. Yan. Sige po, yung ibahan, yung mga volunteers. Yan. PLP! So, yung mga volunteers na tumulong para sa ginagawang kagandahan o kalinisan dito sa lugar ng Barangay Pineda. Ayan, nandito. Halos lahat ay kabataan talaga, no? Ayan, sila yon mga volunteers na nagpa-picture na rin kay Mayor Vico Soto. Atras ko! Atras! Ayan. So, kakatuwa. Ang dami pala nila. Madami pala itong mga volunteers na ito. Kaya Ma'am Tessie Suarez Espiridon, ayun, walang rest day. Kaya Mayor Vico Soto, pati Sunday. Oo, baka bukas na makita uli natin sila, no? At meron pa rin na event. Ayan. Ayan. Kaya Rona Vico, ayun, ang ganda naman ng pangalan, Rona Vico. Napakaraming bland na hindi mukhang badyaw. Itong tabing ilog ng Barangay Pineda na ito ay mahaba ito, no? At ito nga yun na talagang pilit na pinagaganda ng mga namumuno natin dito sa lungsod ng Pasig. Yan. Kagaya ng sinabi ni Mayor Vico Soto, noong mga nakaraan na panahon o dekada, no, ay talagang napakarami ng mga basura dito. Pero ngayon ay unti-unti na napapaganda sa tulong ng local government at ng national government natin. Itong Ilog Pasig ay napapaganda unti-unti. Konsi, good morning po. Good morning. Kamusta po itong event dito sa Barangay? Very successful. Napaka-successful na itong event na to. Kita nyo, ang dami nag-participate. Of course, yung mga residente ng Barangay Pineda, Jessica Frankie, ang kanyang council, napakaraming volunteers, iba't ibang schools, mga kabataan, may mga sponsors tayo na nandito. So masabi ko talagang sobrang successful ng event na to, and we're very thankful na may mga pribadong organisasyon, mga CSOs gaya ng United Architects of the Philippines na nakikikollaborate sa ating lungsod
para mas pag-igihin at pagandahin pa yung mga programang pangkalikasan na meron tayo dito. Kasi ano nga benepisyo ang makukuha ng mga Pasigueño dito sa programa ito? Well, unang-una, kita naman natin itong parang maliit na park na nandito sa Barangay Pineda, sa tabi ng ilog. Napaganda nila, no? Nadagdagan ng mga halaman, medyo nadagdagan yung green spaces ng ating lungsod. And umpisa pa lang naman to, kausap natin si Architect Richard ng United Architects of the Philippines. Sabi nila, eventually madadagdagan pa yung mga ganito mga small pockets of green o yung mga maliliit na pocket parks natin dito sa lungsod na gaya nga na sabi ni Mayor Vico kanina, hindi lang sa kalusugan, mental health din, nakakaangat ng feeling. Saka yung overall na pakiramdam natin na meron tayong napakagandang lugar na gaya nito na pwede nating puntahan, pagtambayan kasama ang ating pamilya, mga anak natin. And ang pinakamahalaga dito, mapangalagaan to ng mga residente dito sa Barangay Pineda. Okay po. Alright. Salamat. Nasaktuhan yung tulo ng pawis sa ilong ko. Ayan, si City Councilor Kiko Rosiano at nakausap nga natin. Hanggang sa ngayon, nandito pa rin si Mayor Vico Soto at ayan. At meron may pinakikita kay Mayor Vico Soto na ilan pang mga siguro yan ay plano pa ng city natin na para pagandahin ang lugar dito sa Barangay Pineda. Yan at pinakikita nga yun na pinaka-drawing. No? Ayan. So mga kaibigan at siguro hanggang dito na lang itong live video natin dahil susubukan natin na pumunta sa unang araw ng pamaskong handog. No? At